Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Ito ang nakaraang mga pangyayari sa kalagitnaan ng kanilang final test. May isang misteryosong nilalang ang nagpakita kay Shinomiya at inatake siya nito ng biglaan at tinamaan sa dibdib. Ang mga officers na nasa headquarters ay nagtataka sa mga nangyayari at nasisagap ulit nila ang signals na galing sa kaiju na napatay na nila. Ang isang kaiju na napatay ni Shinomiya ay nabuhay muli at nag-iipon ng isang malaking enerhiya para patayin siya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Kafka at pinuri niya si Shinomiya sa kanyang kagalingan. Hindi na pinatagal ni Kafka at nag-transform na siya sa kanyang anyong kaiju para tapusin ang buhay ng kaiju na nabuhay ulit. Inilabas na ni Kafka ang kanyang buong lakas para tapusin ang kaiju gamit ang isang suntok lamang. At dun nagpang-abot ang kanilang mga suntok at nawasak ang buong katawan ng kaiju sa lakas ng suntok na binitawan ni Kafka. Hindi pa din makapaniwala ni Shinomiya sa kanyang mga nasaksihan at siya ay nakatitig lamang kay Kafka. Matapos ang final exam nila para sa Defense Force, nakabalik na sila sa kanilang headquarters at hindi sila mapakali sa inaabangan nilang resulta ng kanilang final exam. Sinisisi pa ni Kafka si Ichikawa sa kanyang nararamdamang takot habang nag-aantay ng resulta ng final exam dahil daw pinalakas ni Ichikawa ang loob ni Kafka na huwag sumuko sa kanyang pangarap. Ang sabi naman ni Ichikawa ay nagpasalamat pa nga daw si Kafka sa ospital dahil pinalakas ni Ichikawa ang kanyang loob. Habang nagtatalo ang dalawa, pumasok ang kanilang supervisor at may natanggap silang dalawang liham. Tinanggap na nila ang kani-kanilang mga liham na galing sa Defense Force at sabay nila itong bubuksan. Kinakabahan ang dalawa bago pa nila ito buksan at nasabi pa ni Kafka na kahit ano pa ang maging resulta nito, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Naitanong ni Kafka sa kanyang sarili kung ang daan na kanyang tinatahak ngayon ay patungo ba ito kay Captain Mina na kanyang childhood friend. Ito na daw ang panahon para malaman kung tama ang daan na kanyang tinatahak. Dahan-dahan na binubuksan niya ang final test result at ito ang reaksyon ni Kafka nang makita niya ang resulta. Balik naman tayo sa headquarters ng Defense Force at pinagtitipon na lahat ng mga examinees na pasado sa final test. May isang kasamahan nila na nagtataka kung bakit daw wala si Kafka. Pumasok na din si Shinomiya sa loob at binati pa siya ng isa sa mga officers na siya daw ang top scorer. Sabi naman ni Shinomiya na bago pa daw magsimula ang test, sigurado daw siya na siya ang magiging number 1. Nagkausap naman sina Furuhashi at Ichikawa at kinamusta niya si Kafka kung hindi ba daw siya nakapasok. Hindi nagtagal, pumasok na si Captain Mina at umakyat na siya sa stage para sa introduction. Magsisimula na daw ang induction ceremony at si Shinomiya daw ay magsasalita in behalf sa mga paparating na bagong class. Umakyat na si Shinomiya sa stage at sinabi ni Captain Mina na ang 27 na sa kanila ay magiging officer sa Defense Force. Ang tugon naman ni Shinomiya on behalf daw sa 27 niyang mga kasamahan, ipinangako niya na itataya nila ang kanilang buong buhay para sa kapakanan ng mga inosenteng tao. Nasabi ni Captain Mina na malaki daw ang naitulong ni Shinomiya sa insidente matapos ang kanilang exam at pinasalamatan niya ito dahil walang namatay habang ginaganap ang final exam. Pero biglang nalungkot ng bahagya si Shinomiya dahil napagtanto niya na hindi siya ang nakapatay sa kaiju na muling nabuhay at sabi pa niya na si Kafka dapat ang makadinig sa mga sinasabi ni Captain Mina. Bakit daw wala si Kafka sa pagtitipon, na itanong ni Shinomiya. Dagdag pa ni Shinomiya, may katapangan daw si Kafka na iligtas ang buhay niya ngunit may pag-aalala din daw siya sa kanya na para bang isang batang babae siya. Ito daw ay nakakahiya at saka gusto din niyang malaman ang tunay na katauhan ni Kafka patungkol sa kanyang kaiju form. Hindi daw papayagan ni Shinomiya na bigla na lamang daw mawala si Kafka sa kanyang harapan. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Kafka sa induction ceremony at biglang sumaya ang pakiramdam ni Shinomiya nang makita niya si Kafka na nakasama din pala siya. Ang totoong pangyayari pala, si Kafka ay hindi pala talaga nakapasa sa test. Siya din daw ang may pinaka-lowest na score sa fitness exam at 0 para sa kanyang aptitude test kaya wala masyadong mapag-usapan tungkol sa kanya. May sasabihin sana si Captain Mina pero biglang nagsalita ang Vice Captain at tatanggapin daw niya si Kafka sa kanyang hanay.
Sigurado daw na ang numbers ni Kafka ay below average at wala siyang kakayahan na maging officer ng Defense Force. Pero sa actual combat daw habang ginaganap ang final exam, nagawa daw ni Kafka na malocate ang kahinaan ng kalaban, at nakatulong din daw siya sa kabuuang pagsusumikap at inuuna din daw niya ang pagtulong sa iba niyang mga kasamahan higit pa sa bilang ng kaiju na kanyang napatay. Hindi daw lahat ng tao ay kayang gawin ito. Pero hindi din daw sigurado ang Vice Captain kung may promote si Kafka bilang isang ganap na officer pero dadalhin niya si Kafka sa kanyang platoon bilang isang cadet ang bibigyan pa daw niya ng madaming training. Nang dumating si Kafka sa ceremony, sinabi ni Captain Mina na may enroll si Kafka bilang isang cadet kaya pala pinaupo niya si Kafka sa labas ng ceremony. Nagsalita na si Captain Mina sa ceremony at masaya siya na ang lahat ay nakapagdesisyon na mag-volunteer para sa Defense Force. Pinagtiisan at maipasa ang mahirap na exam at nagpapasalamat siya. Doon sa mga nakalipas daw ng ilang taon, madami silang nakitang mga kaiju na may mas mataas na fortitudes kaysa sa karaniwan noon. At nakita din nila ang kakaibang pangyayari na kung saan ang isang patay na kaiju ay muling nabuhay ulit. Ang mga neutralization missions ay magiging sobrang napakadelikado daw. Ang ilan daw sa kanila ay maaaring mamatay sa unang subok nila at paniguradong hindi garantiya na makakasurvive sila. Sabi ni Mina na dapat daw nilang ipagkatiwala ang kanilang mga buhay sa kanya. Ipinangako niya na haharap siya sa pinakauna bilang isang panangga at spear. At habang nakikinig ang lahat sa speech ni Mina, hindi nakapagpigil si Kafka at nasabi niya ng malakas na hindi daw magtatagal, sasamahan niya si Mina sa kanyang tabi. Biglang nagulat at hindi makapaniwala ang lahat sa ceremony nang marinig nila ang mga sinabi ni Kafka. Nababaliw na yata daw si Kafka sabi ng kanyang mga kasamahan dahil tinawag niya lamang ang Captain Mina sa kanyang first name. Ang sabi naman ni Captain Mina, nagsalita daw si Kafka ng walang permiso at walang paggalang sa kanyang superior officer. At dahil sa ginawa ni Kafka, binigyan siya ng parusa na mag-push up ng 100. Hindi naman daw niya sinasadya na sabihin yun ng malakas. Bumaba na si Captain Mina sa stage at nakita ng Vice Captain ang biglaang pag-smile ni Mina. Biglang napagtanto ng Vice Captain na merong kakaiba kay Kafka during the final exam. Kailangan daw niyang obserbahan si Kafka at aalamin kung ano talaga yung kakaiba ni Kafka na sinasabi niya. Natapos na ang 100 push-up ni Kafka at linapita siya ni Shinomiya at gusto siyang makausap nito. Ipinagtapat na ni Kafka ang kanyang kaiju form kay Shinomiya. Hindi makapaniwala ni Shinomiya na kumain ng kaiju si Kafka at naging kaiju na din siya. Hindi ka panipaniwala daw ito, sabi pa ni Shinomiya. Sabi pa niya na kahit pa daw sabihin ng lahat ni Kafka sa Defense Force ang kanyang totoong pagkatao, hindi daw siya papatayin kaagad, ang gagawin daw sa kanya ay pag-aaralan ng kanyang katawan araw-araw at gawin ang mga eksperimento. Hindi daw siya magiging defense officer. Mas lalo pang tinatakot ni Shinomiya si Kafka kung malalaman ng Defense Force ang kanyang pagiging kaiju. Takot naman si Kafka sa mga sinasabi ni Kokoro. Nagmamakaawa na ilihim lang daw ni Kokoro ang kanyang nalaman patungkol sa kanyang pagiging kaiju. Sabi naman ni Kokoro na hindi niya ipagsasabi ang sekreto ni Kafka dahil iniligtas din naman niya ang kanyang buhay. Pero kung malalaman ni Kokoro na magiging masama si Kafka at sasaktan niya ang sangkatauhan, hindi daw magdadalawang isip si Kokoro na papatayin niya si Kafka. Sumang-ayon naman si Kafka sa pagbabanta ni Kokoro. Kung mangyayari man daw yun, umaasa si Kafka kay Kokoro. Nagsimula na ang kanilang training exercise bilang isang bagong officer sa pabilisan at pagalingan ng pag-asinta ng mga kalaban. Ipinakita ni Ichikawa ang kanyang kagalingan sa pag-asinta at natapos niya ito sa loob ng 2 minuto at 35 na may estimated unleashed combat power na 18%. Bumilib naman ang Vice Captain sa ipinakita ni Ichikawa, malaki daw ang improvement niya sa loob lamang ng mixing oras. Ang kanyang rival naman na si Furuhashi ay hindi nagpapatalo at nilamangan niya si Ichikawa sa pabilisan ng oras at sa unleashed power nito. Ang estimated unleashed combat power naman niya ay 20%. Sumunod naman si Kokoro at natapos niya ang training exercise sa loob lamang ng 1 minuto at 16 na segundo at may estimated unleashed combat power na 55%. At si Kafka naman ay natapos niya ang training exercise sa loob ng 6 minutes and 39 seconds na may estimated combat power na 1% lamang. Ipinagyabang naman ni Kafka kay Kokoro na umangat ng 1% galing sa 0% ang kanyang combat power.
Tinawag naman siya ng vice captain at sinabihan siya na hindi talaga siya magiging full officer sa ipinakita niyang raid. Matatanggal lamang daw siya sa loob ng 3 buwan, sabi pa niya. Natapos na ang kanilang unang training exercise at nag-relax sila sa hot bath. Nagrereklamo naman si Kafka sa ibinigay na huling laps ng kanilang vice captain. Nagtitipon ng mga kalalakihan sa hot bath at biglang naitanong ni Furuhashi kung bakit daw sila nakapagdesisyon na sumali sa Defense Force. Sabi naman niya, ang kanyang rason daw ay si Captain Mina. Iniligtas daw siya ni Mina habang nasa middle school siya at gusto niya talagang maging katulad ni Captain Mina, sabi ni Furuhashi. Ang iba naman, ang kanilang mga rason kung bakit sumali sila sa Defense Force at ay dahil inspired din sila ka Captain Mina. Naitanong naman ni Kafka kay Ichikawa na madami nga ba talagang na-inspired kay Mina? Sagot naman ni Ichikawa na si Captain Mina ay ang tagapagligtas sa kanilang generation. Tinanong naman ni Furuhashi kung ano daw ang rason ni Kafka kung bakit siya sumali sa Defense Force. At nang sinabi niya na si Captain Mina ay ang kanyang childhood friend, hindi makapaniwala ang lahat. Sabi niya na parehas silang nangako sa isa't isa na sumali sa Defense Force. Dahan-dahan namang tumatakas si Kafka pero pinigilan siya. Hahaha, gustong malaman ng kanyang mga kasamahan ang buong storya nila Kafka at Mina. Inilathala naman ni Kafka ang kanilang samahan ni Mina nung mga bata pa sila. Habang may ginagawa si Kafka sa isang kwarto, nasa likuran naman ang kanyang vice captain at sabing ba't nagsusumikap siya. Sabi naman ni Kafka na ayaw niyang matanggal sa loob ng 3 buwan, na itanong naman ng vice captain ay dahil ba kay Captain Mina. Nagulat si Kafka kung bakit niya alam. Kaya pala alam ni Vice Captain ang sikreto ni Kafka ay dahil narinig niya ang kanilang pag-uusap sa hot bath. Lahat pala ng kanilang mga pag-uusap ay recorded pala sa loob ng dorm. Sabi naman ni Kafka na gusto talaga niyang makasama si Mina sa Defense Force. Ang pagkakaintindi naman ng Vice Captain na may balak palitan ni Kafka ang kanyang pwesto bilang pangalawa kay Mina. Hindi naman daw papayag si Vice Captain na maaagaw ang kanyang pwesto at ang advice niya kay Kafka na huwag masyadong maging malapit sa kanyang mga kasamahan daw. Sa ganitong klaseng trabaho daw, hindi daw nila alam na may mamamatay sa kahit anong oras. At yun na nga, biglang tumunog ang alarm sound. Ibig sabihin nito na may lumabas na bagong kaiju habang natutulog na ang kanyang mga kasamahan. At ito ang kanilang magiging first mission real combat laban sa isang kaiju. At dito nagtapos ang pang-5 episode matapos makapasok ni Kafka sa Defense Force bilang isang cadet. Abangan nyo sa susunod na episode ang tunay na laban nila sa mga kaiju bilang isang miyembro ng Defense Force.